Chucky Rhino TV, Showbiz Balita. Ang uusapan po natin ngayon ay tungkol sa Friday the 13th. Bakit nga ba maraming tao ang takot sa mga araw na to? Alam nyo, dahil sa paniniwala ng marami, ay napupuno ito ng trivia at kamalasan. Ang iyong mapapansin, ang gusali ay walang 13th floor. Makikita mo sa pindutan ng elevator na wala rin ito, pati sa mga upuan ng eroplano, maging sa halos lahat ng bagay, mga katsaki. Dahil alam nyo ba, ang sinaunang Hindo ang nagpapasimula nito. Ito'y dahil sa kanilang paniniwala na malas talaga kumain sa isang hapag na sabay-sabay. Ang 13 tao, mayroong pang paniniwala na namatay ang Panginoong Hesus sa krus noong Friday the 13th. At ang 11 taong yun ay nakasabay sa huling hapunan ay ang taong ipinagkanulo siya. Ano man ang iyong tingin sa paniniwalang ito, maaring nais mo ba din malaman? Ano ba ang bagay na dapat mong gawin upang layuan ang anumang malas sa araw ng Friday the 13th? Alam nyo, ang video na to, ang mga bagay na dapat mong tandaan sa pagsapit ng araw na to, mga Chucky Rhino TV. Una, ang pagputok sa kahoy ay dapat na gawin dahil ang espiritu ay nananahan sa mga ito. Gawin ito sa anumang bagay na gawa sa kahoy upang tawagan sila at hingi ng kanilang proteksyon. Pangalawa, ang pagdadala ng rosaryo sa bulsa ay mainang gawin, lalo na ikay lalabas ng bahay upang maglakbay o pumunta sa anumang lugar o sakit anumang malapit sa iyo. Pangatlo, ang asin ay siyang mainam na pangontra sa mga negatibong enerhiya. Maglagay nito sa pulang pouch at dali nito sa bagong wallet. Pang-apat, matulog na nakaharap ang ulo sa gawing timog. Sa pagsasagawa nito, ikaw ay aakit ng Venus sa araw na ito. Ang paniniwala na ito ay nagmula din sa Falsify, kung saan pinag-aralan ng mga pwesto ng mga bagay para sa mag-akit ng positibong enerhiya. Panglima, kung ikaw ay naaabutan ng ulan sa labas at wala kang payong, ito ay swerte. Ang pag-ulan kasi ay naging sinyalis ng swerte sa mga panahon noon na walang teknolohiya at irigasyon. Upang matugigan ng lupa at tinataniman, ang pag-ulan ay naging simbolismo ng pag-asa at pag-unlad. Pang-anim, ang pagsusuot na damit na hindi planchado, pati na ang kumot ay itinuturing na swerte rin. Sa araw din na ito, kadalasan naman sa ngayon ay na hindi na ito ginagawa sa damit. Pampito, pumalak ng 3 beses bago kumain ng almusal sa umaga. Ito ay umaakit din ng swerte. Pangwalo, hanggat maaari, iwasan ang anumang kulay na itim na damit. Sa araw na ito ay humahatak ng mga kamalasan. Magsuot ng damit na may masiklang kulay, gaya ng pula o dilaw. Pang-siyam, laging may cross sa finger. Ito ay isang simbolisyo ng Kristyanismo. Lalayuan ka ng mga malas. Kapag ginawa mo ito ay aakit ng swerte. Pang-10, magkaroon ng positibong isip. Madali kasing pasukin ang katawan natin ng mga negatibong enerhiya. Kapag ito kasi ay nangyari, mas madali tayong maaakit ng mga malas. Ang 11, ang pagbubukas ng payong at pagbaba ng watig. Sa mga mabuting espiritu na huwag kang protektahan, ang payong kasi ay ginagamit nilang proteksyon sa labas ng bahay. Pang-12, higit sa lahat, ang taimtim na pagdadasal sa umaga bago umalis ng tahanan o bago gumawa ng kahit na ano. Ang isa sa pinakamagandang gawin
upang layuan ka ng malas sa araw ng Friday the 13th ay alalahanin na sa puong may kapal pa din nagmula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at kabutihan ng ating kapwa, kasabay ng buong pananalig sa may kapal. Ang siya rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Jackie Rhino TV. Thank you for watching. Kung nagugustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.